slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. Nakita nyo ba yun guys? Ang ganda ng view, diba? For today's vlog nga, ipupunta tayo sa bayan ng Bicol, i-explore natin ang Calaguas. So from Manila nga, I estimate ko makakapag-travel tayo ng 7 to 10 hours. So hindi pa doon nagtatapos ang ating biyahe dahil pagdating sa port ay tayo ay babiyahe pa ng 2 hours sa bangka. So ito na nga mga beshi natin. Dagat na ang mga yan. Nung nakaraan pa nagtatawag ng gala. Kaya nga yung dating ayaan ay kinulayan na nga namin at finally tuloy na. 9:30 pa lang call time namin para 10 PM nga ay sisibat na kami. Ang original plan talaga namin ay pupunta nga kami sa La Union. Pero dahil nga nagkatugma ang schedule ng friend naming Core, ay ginawa nga namin tong Calaguas. Malaparaiso nga daw ang makikita mo sa Calaguas, kaya naman kami ay super excited na. Kaya eto na, matutuloy na talaga ang Calaguas namin at makikita na namin ang Malaparaisong beach na yun. Kaya bago nga kami lumarga ay minimake sure namin na hindi kami magugutom. Pwede ba naman umalis ang mga babae na walang baon? Syempre hindi. Gutumin kaya ang mga yan. Mahirap naman kaya malipasan ng gutom. Nakakahilo kaya yun. Baka mamaya hindi na kami makabayad sa sharing namin. Masyado lang talaga kami maagap sa mga tiyan namin. Ayaw namin sila nagugutuman. Kaya, donut buy kayo dyan. Okay, all set na and we're ready to go. Time check, 1 AM. Okay, CR break muna kami pero dahil may McDo ay umorder ulit kami ng pagkain. Ano yan? Every 3 hours? Gutom? Okay guys, 4 AM na po ngayon at ito yung nasa CR na naman kami kasi nga ang dami namin ininom kaya bumaba na siya. Ang narinig ko nga is nasa bandang Quezon na kami. Umaga, district office. 4 AM na po. Medyo marami. One eternity later. Naalimpungatan nga ako kasi tutok na sa mukha ko ang araw. Buti na nga lang pampaganda pa ng skin ang araw ng ganitong oras. Hindi pa nga humahampas yung alon sa katawan namin ay ang sakit na ng katawan namin. Paano kasi yung biyahe namin pa Bicol ay pasigsag pala kaya naman kaliwat kanan. Parang kala mo na sa roller coaster ang peg nyo. Muntik na talaga kami magkapalit-palit ng mukha mga beshi. Much later. Hey guys, so nandito na tayo sa port. Anong port to? Hindi ko alam anong port to, so nandito tayo sa port. So magbabangka pa daw kami ng 2 hours. Yeah, 2 hours. 2 hours. See you later. See you later. Okay guys, nakarating na nga kami dito sa Minaogan Port. So hanggang dito na nga lang ang ating van at maghihintay sila sa atin kung hanggang kailan tayo mag-i-stay sa Calaguas. Malaki rin pala ang parking area dito kaya marami din pala ang kasyang van dito kung magta-travel kayo papunta dito. Kailangan nyo palang bumili ng plastic para pang balot sa bag kasi baka mabasa dahil nga medyo maalon-alon pag nasa open sea na. 30 pesos lang naman ang plastic. Malaki na rin siya, kasya na yung 2 o 3 bag. Nakasakay na rin pala kami ng bangka kasi nakipag-coordinate na nga ang core namin. Iba talaga ang core namin pag ma-influensya, lagi na uuna sa pila. Malaki nga pala yung bangka na to. Siguro kasya ang 40 o 50 na tao. Tara na at magkalagwas. Let's go! Okay, nakaalis na nga kami guys at papunta na kami sa island. Buti na lang at hindi ako mahihiluhin sa biyahe at na-enjoy ko bawat gala namin. Isa lang naman ang nagiging cause ng hilo ko kapag gutom na talaga ako. Kapag nga sanay ka na magbiyahe, baliwala na lang sa'yo yung mga hilo-hilong ng ganyan. Pati nga ang mamundok ay sinubukan ko na din. Di ba pagod? Sa bagay, bata pa lang kasi ako sanay na akong sumakay sa mga rides like sa mga perya-perya. Tapos, ang hilig ko pa magkape nung bata ako. Kaya yung kaba sa dibdib ko ay parang baliwala na lang. Tapos, kung saan si mama, gusto ko andun din ako kaya panagbiyahe namin. Theory ko lang sa sarili ko yan kasi ganun nga, hindi ako mahihiluin sa biyahe. Ayun na nga ay medyo nakalayo-layo na kami sa port. Sa totoo lang, ngayon ko lang talaga na-experience maglayag ng 2 hours. Pero overall, biyahe naman namin ay talaga na-enjoy ko. Kasi para ka talagang pinaghiheli hanggang makatulog ka. Nakatulog nga talaga ako sa paglalayag namin at paggising ko asul na ang tubig. At talaga mapapawaw ka na sa mga makikita mo rito. Nagbook pala kami dito ng 2 days and 1 night. 4,800 pala ang per head namin at ito pala mga inclusion sa package. Meron din pala kayong aakyatin dito so nasa sa inyo kung gusto nyo pumunta o hindi. Tara na, malapit-lapit na tayo.
2,000 years later. Finally, at nakarating na nga kami dito mga beshi. Ang ganda niya talaga. Yan lang talaga masasabi ko. Sakto nga ang dating namin dito tanghali na, kaya naman manananghalian na muna kami. So bago nga yan ay aantayin na nga muna namin ang aming mga bags kasi nga sa sobrang dami namin kailangan nilang hakutin papunta dito sa Pangpang. Ang ganda ng buhangin dito mga beshi. Sobrang pino. Kahit tumakbo-takbo ka pa, hindi ka makakaramdam ng mga bato-bato dito. Nagbaon nga kami ng beach shoes dito pero hindi rin naman pala namin magagamit kasi nga ang pino. Isa pa nga sa mga gandang gawin dito is yung mag-pictorial. Maganda nga rin mag-propose sa mga couples dyan. While waiting nga ay talagang napakain muna kami ng donut. Sa tindi nga ng init ay napakapi pa talaga ako. Ay nako, coffee's life kahit sa mainit na panahon. After na namin makapag-lunch at makapagpalit ng pang-swimming, ito ay magbabalagbag na kami. Mag-island hopping ang mga person. I-ready nyo na ang mga sunblock nyo na madami-dami dahil ang init talaga dito mga beshi. Parang mayat-maya kailangan nyo mag-sunblock. Mabuti na nga lang ay marami din nagtitinda ng mga fruit shake dito. As in fresh fruits. As in talaga marerefresh ka talaga. Okay, makinig tayo kay Kuya kasi nagbibigay siya ng highlights ng Calagwas. Pupuntahan po natin yung balagbag na maliit. Bakit balagbag na maliit? Kasi meron pong balagbag na malaki. Bakit balagbag? Kasi nakabalagbag po siya. So, ang Calagwas Islands and Islands po ay may 16 na sa Pinsons, tapos may 3 po siyang barangay. Kung saan po tayo na naroon, the major island is Tinaga. Nandito po ang barangay Mangkawayan. Yung isa po ay Banokbok. Yung isa, pasensya po muna sa mga kababaihan, may bata pa naman. Ang pangalan po kasi ng barangay ay Pinagtigasan po. So, ito po yung pinakangunang trekking area, yung Mga Hill. Tapos yung aakyatan po natin, yung Tinago Hill doon sa taas. Bukas, yung gusto po mag-trekking, papunta doon, kita-kita po yung beachfront. Okay, medyo puno. Eto nga guys, at nakadaong na kami at papunta na kami sa Balagbag. Ito lang naman ang kalaban nyo dito, yung sobrang init. Talaga mabababad kayo sa init dito. Pero kung sa sulit naman ang binayad nyo, sulit naman kasi ang ganda ng paligid. Talaga marerelax ka, marerecharge ka. Kung hindi nga lang pinagkait ang sexy body, ay nako, talaga lahat ng sulok dito makikita nyo ako naka-swimsuit. Yun nga lang, hindi na kaya ang pag-swimsuit, kaya pa swim-swim na lang. Ito na nga at nakaakyat na kami pero meron pang mas mataas dito kaya lang hindi na namin kinaya. Alam mo naman ang mga person matatanda na. Okay na nga kami dito kasi magaganda na nga yung nakikita namin. Tignan mo naman yung paligid namin kung saan ka talaga tumingin. Nakaka-relax. Kaya hanggat kaya pang bumiyahe at maglakad-lakad, enjoy lang natin ang buhay. Iwan na natin yung stress sa Maynila. 300 pesos pa lang per pack sa island hopping kaya i-enjoy na natin ang bawat sulok ng Calagwas.
After nga namin sa Balagbag, ay dito naman pupunta kami sa gitna para sa snorkeling. Masarap talaga yung feeling na nalulublob ka talaga. Sabi nga nila, gamot nga daw sa mga sakit-sakit ang paglulublob sa dagat, kaya tara. Tsaka kaya nga tayo nag-beach, diba? Para paglublob at magbabat dito sa dagat. Ito na nga ay nakabalik na nga kami at magsa-sunset na, kaya dito na nga kami nagtagal maligo. Isa-set up ko nga sana yung tripod kasi nga gusto kong makita yung buong paligid habang nagsiswimming kami. Kaya lang, may nawawalang part sa tripod kaya naman hindi ko napagana. Kaya naman ang ending na ito ay dala-dala na nga namin 360 sa dagat. Sa bagay, pwede naman siya mabasa. Kaya na nga ay naglublob-lublob na mga person. Ang sarap kaya maligo pag sunset pala kasi yung tubig hindi na ganun kalamig. At ang maganda pa nga dito ay hindi crowded. Yung parang tipong magkakamag-anak lang yung nagsiswimming. Ang dami talaga magagandang pasyalan dito sa Pilipinas. Hindi pa namin nalilibot lahat. Ilang taon pa kaya kami bago namin maikot ang buong Pilipinas. Kaya sa mga nagbabalak na magpunta dito sa Calaguas, ito ay ilan lang sa mga tips na pwede nyong magawa. At para naman ma-enjoy nyo talaga ng bonggang-bongga ang pagstay nyo dito. Meron nga dito na kubo, open lang siya, meron namang cabana na with fan and then tent. Dapat meron na kayong tutulugan na maayos. If ever naman na magkaroon ng unexpected situation like wala ng cabana at ang choice nyo lang is mag-tent, guys, don't worry. Merong tindahan dyan na nagpaparent ng comforter, pillow, at kung ano-ano pa. Kaya kapag nangyari sa inyo yan na walang kabana, mag-rent na kayo ng comforter. Para kahit naka-tent kayo, comfortable pa rin kayo matulog, diba? At doon nga ay walang signal, mga beshi. Meron silang sariling wifi doon at doon ka lang makakakonect doon sa piso wifi. At kung lobat ka naman, don't worry, doon ka rin makikicharge sa tindahan. Magdala rin pala kayo ng extra light para sa gabi, para make sure lahat ng gamit nyo ma-secure nyo at walang mawala. Dinner time na, kakain na mga person. Ang dami ng gutom niyan kasi nagbabad sa dagat. Kaya naman ito, napakain na naman kami ng madami. In fairness talaga sa mga food nila, masasarap at hindi tinipid at hindi kulang, kundi sobra pa. Nai-ready na nga yung pulutan namin at balak nga namin mag-inom. Dahil nga magiinuman session na, ay lumabas nga muna kami saglit para mag-charge. Kaya lang, pagbalik namin, naunahan na kami ng mga pusan. Kaya ang ending, tumambay na nga lang kami sa labas at nagpalamig-lamig at napabili na nga kami ng watermelon shake kasi fresh fruit. Tapos nga, after namin kumain, ay nakain na naman kami ng barbecue dito. Yan ang aming tinatawag na hidden talent. 24 hours pa lang open ang mga tindahan dito. Okay guys, bago nga kami magpaalam sa Calaguas, syempre, maliligo ulit kami. Ito na nga ang finale ng sunburn namin. Kaya susulitin na namin talaga dito. Check out pala namin is 11 AM. So yung bangka hindi maghihintay at sharp na 11 andyan na. Akala ko nga pwede kami mag-petiks-petiks doon after namin mag-check out. Pwede naman, kaya lang iiwan ka nga lang ng bangka. Pwede naman, para 3 days 2 nights ang stay mo dyan.